Dakuin ho natin si Kitty Duterte. Naku, nagpapahiwatig. Iba yung sigaw, no? Pilipinas! Duterte pa rin! Kayo lang yan. Sabihin nyo, DDS, Duterte pa din. Huwag Pilipinas. Pag sinabing Pilipinas, kasama kami dyan. Eh siguro, ang sigaw namin, Pilipinas, Duterte pa rin sa ICC. Di ba? Iba, mga kababayan. Sabi nga nung kanyang nanay, biruin mo si Kitty Duterte, 21 anyos. Eh, napilitan na tumayo dito. Di ba? Wake and bake nga, no? Paggising sa umaga, nagbe-bake. Nagbe-bake, baka yung almusal niya, pandesal, pwede naman yun. Di ba? May pahiwatig, question mark daw. Kitty Duterte, sasabak na rin sa politika. Diyos ko, ano tingin nyo naman sa amin? Sabi ni Jordan, di ba US citizen yan? No, blue passport. Hindi ko lang ho sigurado, mga kababayan, kung yung mga ganyan, yung kagaya niyan, siguro baka dual citizen naman siya. Kung pwede sila makisali sa mga ganyang mga rally-rally. No? Ano ang balita dyan? Ito. Ako ay Ginger Cat, Kippy, Jory Cat. Uy, maganda na ba si Kitty? Ako ay isang 21 years old, college student lamang at ayaw ko sanang makisali sa politika. Bakit nandiyan ka? Umaasa ka na yung Duterte? Umaasa siguro siya na yung Duterte ay maisasalba ang kanyang tatay. Maiuuwi ang kanyang tatay. Kahit na manalo pa lahat yan, isama mo pa yung tubol. No? Malabong maiuwi si dating Pangulong Duterte. Hihintayin na nun na matapos yung kanyang hearing. Mga bossing. Hihintayin na niya na matapos yung kanyang paglilitis. Ako ay isang 21 years old, college student lamang. Ayaw ko sanang makisali sa politika. Pero nang dahil sa pagkidnap, ay Diyos ko po, Lord. Anong naratibo yan? Kidnap. Sandamakmak na kapulisan yung nandoon. Binasahan ng Miranda rights. 12 oras na inaaya na sumama. Tapos kinidnap. Yung mga kinikidnap, nampukpok ng cellphone, si Hanilet. Ang laki ng bukol dito. Nung pulis, mga kababayan, sila pa daw yung kinidnap. May mga abogado, 3 ang abogado doon, si Medjaldia. Tapos yung asawa ni Medjaldia at si Delgra. Kidnap. Kayo-kayo lang ang maniniwala dyan sa pakidnap-kidnap ninyo. Ayaw niya makisali sa politika. Pero ngayon makikisali na dahil kinidnap yung tatay niya. Naku po. Ano kaya ang tatakbuhan ni Kitty Duterte sa susunod na eleksyon? Kasi ngayon wala na eh. Di ba? Hindi na makakahabol yan eh. Ano kaya ang tatakbuhan ni Kitty Duterte sa susunod na eleksyon? Total naman siya lang ang wala sa politika sa magkakapatid. Inday Sara, vice-presidente. No? Si Pulong, sabi nung iba, Ayman na daw. Ayman. Boss Mark, wag mo nang tawagin Pulong yun. Si Ayman na yun, Ayman. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila o kung bakit nila tinatawag na Ayman si Pulong. No. Si Pulong, congressman. Di ba? Kung meron pong boy 10K na si pangalan nun, si Cayetano. Kung meron man po na boy 10K na si Cayetano, si Pulong Duterte naman daw ho, mga kababayan, boy 1K. Bahala na kayo kung ano isipin nyo kung bakit boy 1K. No?
Oh, si Baste, mayor. Oh, di ba? Baka eto patakbuhin na din. Eh kailangan buong pamilya merong posisyon sa gobyerno. Oh, mukhang nagpapahiwatig na nga talaga. 'Di ba? Tuloy, nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang bansang Pilipinas. Diyos ko Lord. Ano kaya gagawin ni Kitty Duterte sa Pilipinas, mga bossing? Kung sakali, no? Na maihalal. Barangay captain, sabi? Baka posible yun. Umpisahan muna bilang barangay kapitan ni Kitty Duterte. Eh panigurado doon sa labas ng bahay nila, doon sa kanilang barangay, mananalo yan. Isang patawag nga lang niya doon sa mga taga-kabarangay nila, di ba? Doon sa Peking Raid. Isang patawag ni Kitty Duterte, nagsidatingan po yung mga kapitbahay nila, no? Tapos mamukat-mukat mo, peke lang pala. Walang raid na magaganap talaga. O, di ba? Eh, mahihilig sa mga fake-fake na gano'n eh. O, may bilin ang dada, Rodi, sa akin. Sabi niya, no guts, no glory. Sa mga kababayan ko, kapwa kabataan, bumoto tayo ng tama dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Eh talaga, kapag kaganyan ho, mga kababayan, ang sinabi nila at pinakinggan ho ng sambayan ng Pilipino, eh malamang walang boboto po doon sa kanilang padapa. Di ba? Oh, sabi, bumoto ng tama eh. Eh yung maririnig mo doon sa mga PDP, yung mga maririnig mo doon sa mga kandidato nila, paulit-ulit lang naman ho, mga bossing, na bring him home. Puro ganun lang naman po. Eh ano ba ang inaantayan? Inaantay ng sambayan ng Pilipino, yung maganda ang plataforma de gobyerno. Yung maayos ang plataforma de gobyerno, mga kababayan. Di po ba? Oh, hindi yung plataforma de gobyerno namin, bring him home. Putrages na yan. Makakauwi ang dating Pangulong Duterte pagkatapos ng 8 taon o pagkatapos ng kanyang paglilitis. Yon ay kung siya ay acquitted. Pero kung hindi acquitted, mga kababayan, sorry to say, stay siya doon. Pwede pa naman silang umapila. No, pwede nilang i-apila, mga bossing. Pero kapag ka talagang guilty ang hatol, malabo nang umuwi. Di po ba? Kayo mga DDS, wag nyong asahan yung mga isinisigaw nitong mga to. Na pag nanalo sila, ay uuwi ang dating Pangulong Duterte. Baka masaktan lang kayo. No? Dahil kahit manalo, yung inyong 10, no, o yung Duterte ninyo, hindi niyan mapapauwi ang dating Pangulo. Magi-stay pa din dyan ang dating Pangulo hanggang matapos yung kanyang paglilitis.